Hello 'no, so ngayon 'no, pag-usapan natin itong tungkol kay Michael Jackson at saka kay Whitney Houston at iba pa 'no, na mga Hollywood singers or sa lahat ng mundong ito na mga singers na dating mga choir members. Ito si Michael Jackson at saka si Whitney Houston, narinig ko, isa pala ito silang mga dating choir members sa mga simbahan. Pero tignan mo kung ano ang ending nila ngayon. Ano ang nagiging huli ng kanilang buhay. Yung mga panahon na inalay nila ang kanilang sarili sa Panginoon, maganda yon. Pero tignan mo kung ano ang kahuli-hulihang sandali ng kanilang buhay. Nagiging makamundo sila, sumikat sila. Ginamit nila ang kanilang mga boses na sana yung boses nila doon sana gagamitin sa pag-alay ng mga papuri sa ating Panginoon. Pero, tignan mo, kung ang Panginoong Jesucristo noong unang panahon, tinukso ng demonyo, anak ng Diyos yun, Panginoon natin yun, tinukso ng demonyo, inupiran siya, ipinakita sa kanya, inupiran siya ng kayamanan, kaharian, kaningningan, kasikatan, or ano pa man, offer. Kung ang Panginoon tinukso ng demonyo, ano pa kaya ang mga tao ng lingkod ng Panginoon? Marami sa mga tao ngayon na tinukso rin ng demonyo, iufiran ka ng mga ganitong bagay na ito, ganito. Sige, ganito, bibigyan kita ng kasikatan. Pira, kaningningan, sisikat ka sa buong mundo. Bahay, lupa, lahat ng hilingin mo, makukuha mo na. Tinanggap nila ang offer ng demonyo. Sumikat sila sa buong mundo. Sumikat yung mga kanta nila. Pero yung mga kanta nila, makamundo na yun. Every time, no, na umaawit ka na makamundong bagay, makamundong kanta, pinupuri mo ang demonyo. Ang demonyo ang sinasamba mo niyan at pinupuri. Silang mga taong ito ay isa lamang sa mga halimbawa sa nangyayari din sa mga tao ngayon. Marami rin sa mga tao ngayon no, na mga lingkod ng Diyos. Yung iba mga member din sa choir. Yung iba rin mga lingkod ng Diyos. Yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Alam nyo yung binhi na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa parables. Na maraming binhi na nahulog sa mga bato. At maraming binhi na nahulog sa damuhan. At doon sa matabang lupa. Dito, yung mga binhi na nahulog sa bato, yun yung mga tao no, na naglilingkod sa Panginoon. Pero dahil nga, hindi nga makagamot yung ano nila, namamatay rin dahil nga sa mga pagsubok na dumating sa buhay nila. Sa mga pighati, pagtitiis at problema pinansyal or mga family problem or ano pa man na sinubok sila ng panahon, sinubok sila ng demonyo. Umalis sila sa paglilingkod sa Panginoon at lumayo sila sa Diyos. Yung mga tao naman na naglilingkod sa Panginoon, yung mga tao naman na mga binhi na nahuhulog doon sa mga damuhan, na nabubuhay na sana, umusbong, ngunit nilamon ito ng mga damo. Sino ito? Ito yung mga tao ngayon no, na dahil nga sa mga pangarap sa buhay, sa pagtitiis, nilamon yung puso nila sa kadiliman dahil nga sa pag-usbong din ng desire ng kanilang makamundong bagay. Marami kasi mga tao no, na mag-a-advise sa iyo na ginagamit ni Satanas, abutin mo pangarap mo. Magiging successful ka sa buong buhay mo. Sasabihin pa nila, in the name of Jesus, magiging successful ka sa buong buhay mo. Isipin mo, ginamit nila yung pangalan ng Panginoon sa mga ganitong bagay na walang kabuluhan. Ang tunay na successful, wala dito sa mundong ito. Ang pangarapin ng bawat tao, hindi sana dito sa mundong ito, nalilipas lamang. Lahat ng bagay dito sa mundong ito lilipas. Tignan mo si Michael Jackson at si Whitney Houston. Natanggap nila yung lahat ng pangarap, mga papuri.
Lahat nagiging successful sa buhay. Pero tignan mo, bumagsak sila diretso sa impyerno. Paano? Iwan mo yung paglilingkod mo sa Panginoon for the sake of money. Sila ay nagiging halimbawa lamang sa mga nangyayari din sa mga Kristiyano ngayon na mga tao na naglilingkod na sa Panginoon pero doon sa puso nila nangingibabaw pa rin ang desire sa kayamanan, sa pira, pangarap kaysa doon sa desire na paglingkuran nila ang Panginoon. Kaya nga sinasabi dito sa kasulatan, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat tao. Siguro, malilinlang mo ang sarili mo, pero hindi mo malilinlang ang Diyos. Kaya mag-ingat ka. Kasi dito sa mundong ito, lilipas tayo. Habang ang taon tumatakbo, next year, 2027, 2028, ang edad mo tumataas. At hindi mo mamalayan, ilang months, araw, weeks, year, bigla kang mamamatay. Habol ka ng habol sa mga makamundong bagay. Anong ending mo? Doon sa kawalan. Makamit mo nga lahat ng bagay dito sa mundong ito. Tignan mo kung ang Panginoon tinukso na demonyo, ano pa kaya yung mga taong naglilingkod niyo na makahirap? Napakahirap kasi nga madali tayong nadadala sa ino-offer ng kaaway sa atin. Nakalimutan na natin kung ano ang purpose ng tao dito sa mundong ito. Ginawa tayo ng Diyos dito sa mundong ito para pagpupurihan natin ang ating Diyos. Kasi nga ang tao ginawa ng Diyos for His glory, for His kingdom. Dito sa mundong ito, our purpose is to serve God, to praise the Lord, to worship Him. Pero tingnan mo, mga tao, offeran ka ng mga ito, bibigay ko sa iyo to, sambahin mo ako. Ayun, kinuha ng tao, sinamba. Ang puso ng tao, ayun, doon na sa isang demonyo. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, you cannot serve God in mammon. Money, everything. Ano bang mammon? Pera, kayamanan, kasikatan, lahat ng bagay sa mundong ito. Yan ang ino-offer ng demonyo upang ikaw ay sasamba lamang sa kanya. Tignan mo, marami sa atin dito na mga Kristiyano naglilingkod sa Panginoon. Dahil nga gusto magkapira, sumikat, yan, ginagrab nila ang ino-offer sa kanila ng demonyo. Tapos naglilingkod sila sa Panginoon, sumasamba, pero yung puso nila malayo. Hinangad nila yung mga papuri mula sa mga tao kaysa mismo ang Diyos ang papuri sa kanila. Ano ang diferensya nito? Ending nito kamatayan, kawalan, kabiguan. Maniwala kayo sa akin, yan ang mangyayari kung hindi tayo mumulat dito sa mundong ito. Tandaan nyo, lahat ng tao mamamatay. Itong henerasyon natin yun, bago ito. Yung mga henerasyon noon, wala na. O tignan mo, walang mga taong nabubuhay noong unang panahon na buhay pa ngayon. So lahat sila namatay. So tayo naman ngayon. At itong henerasyon din ito, mamamatay rin. Isipin mo, ano mapapala mo dito sa mundong ito? Hindi ko sinasabi na huwag na tayo magtrabaho. Hindi ko sinasabi niyan. Ang sinasabi ko lamang na kailangan focus Christ. Kailangan nakapokus yung attention natin doon sa ating Panginoon. Yung puso natin doon sa Kanya. Hindi doon sa mga bagay sa mundong ito na gusto mong i-desire. Pangarap ko to, gusto kong abutin to. Until nauuwi ka sa kawalan, kahangalan. Di ba ang sabi ng ating Panginoon, Uy, buang. Ngayong gabing ito, kukunin na ang buhay mo. Sino na ngayon ang magmamana sa mga kayamanan mo? Di ba? Tignan mo. Yan ang mangyayari sa atin dito. Mayaman ka dito sa mundong ito, sikat ka dito sa mundong ito, pero doon sa langit, hindi ka kilala. Sikat na sikat ka dito sa mundo ito, kilalang kilala ka, pero doon sa langit, hindi ka nila kilala. Mahirap ka pa kaysa daga doon sa langit.
Ganyan ang mangyayari kung tayo ay lalayo sa Panginoon. For the sake lamang sa mga pira, kasikatan, kayamanan dito sa mundong ito na ino-offer ni Satanas. Kasi nga ang mundong ito, alipin ng demonyo. Ang lahat ng mga tao na nakikipagkaibigan sa mundong ito, nakipagkaaway sa Panginoon. Dahil nga ang mundong ito, alipin ng demonyo. No, so mag-isip-isip po tayo, no? Bago tayo gumawa ng hakbang, isipin po natin lagi na lahat tayo may expiration date. So hanggang dito lang, na maraming salamat and God bless everyone.